Ah, Hello, good morning. Ano bang good morning sa Czech Republic. Hindi ko alam kung anong oras na diyan sa inyo. Good day. May pag-uusapan tayo tungkol sa salary dito sa Czech Republic kung magkano. Medyo marami ang may gustong malaman kung magkano ang mga salary dito sa bilang isang contract worker dito sa Czech Republic. Eh, sasabihin ko sa inyo kung magkano. Pero dyan sa mga taga-Pangasinan, shoutout sa inyo. Alam niyo ba kung magkano ang salaries dito sa Czech Republic? Sa mga uh, sa mga foreign contract worker, for example, ang sinasahod lang nila ay aabot lang ng mga 25,000 Czech crowns, or i-convert mo yun sa peso, mga 50 or 60,000 na. Hindi ko alam kung magkano ang palitan ngayon ng peso. Depende kung magkano, depende sa pinapasukan mong factory, or depende sa amo kung magkano ang ibibigay na salary sa inyo. Pero kung halimbawa hindi ka naman foreign contract worker at taga-Czech ka rito, ang mga sinasahod ng mga taga-Czech dito is umaabot ng 35,000 above 40,000 to 45,000. Dito sa kanila, walang yung mga taga government nila, walang mga ano rito, ano ba yun? Walang mga overtime. Kaya 8 hours lang ang pasok dito. Depende. So, halimbawa pumasok kayo doon sa banda sa Praha. Halimbawa may restaurant doon at ang may-ari mga foreigners din. Babaratin din nila yung yung salary ninyo. Halimbawa, ang patakaran dito sa government is ang pasahod 30,000 above to 45,000 above. Depende sa amo ninyo kung barat ba o hindi. Kasi maraming barat dito ngayon na ang amo ay ano ba yun, magkano pinapasahod nila? 25,000 only. Tapos doon sa sahurin ninyo na 25,000, for example lang to na sumahod kayo ng 25,000 Czech crowns, may kakaltas pa doon. Depende kung ano ikakaltas nila. Kakaltasan pa kayo ng tax. 21% ang tax dito. Tapos kakaltasin pa yung ano ba yun? Yung health insurance at social insurance. Ang pagkakaalam ko is half-half. Kalahati sa inyo, kalahati sa amo. Hindi ko alam. Magtatanong ako sa asawa ko, pero hindi lahat ng sahod niyo ay for example, ang usapan niyo is 25,000 yung makukuha. Ano yun? May kaltas-kaltas pa yun. Lahat naman ng factory, kahit dyan sa Pilipinas, kinakaltasan din kayo. Ano ba yung ilong ko? Tumutulo. Kasi taglamig na ngayon, ay kagabi, nagsimula na naman ang snow dito. Bala ko sanang umalis, magkapi sa labas. Ang kapal ng snow sa daanan. Kaya tinamad ako. Dito na lang ako nagagahan sa bahay. Ano ba yun? Yung, alam niyo ba kung magkano for example, ang health insurance na babayaran ang binabayaran ko rito na health insurance dito sa Czech Republic, 2,700. Ngayon yata itumas pa na naman. Di ko nga, depende kung sa amo kung babayaran niya yung lahat yung health insurance nyo, or kalahati sa inyo, kalahati din sa kanya, kaltas sa sahod.
Tapos, hindi lang health insurance ang kakaltasin nila sa inyo. Yung ano pa, yung, ano ba yun? Social insurance. Ang social insurance, ang binabayaran ko rin sa buwan-buwan is, ano ba yun? 4,000 mahigit. Kaya mahal. Kung halimbawa ikakaltas ng amo sa inyo kalahati at kalahati sa kanya, pwede na. Kaso nga lang, sasahurin yung 25,000, maliit na lang ang baka makuha ninyo. Hindi ko alam kung ikakaltas pa dun yung tax ninyo buwan-buwan. Or, hindi ko alam kung buwan-buwan o isang taon, isang beses. Kasi sa akin, isang beses akong nagbabayad ng tax sa gobyerno. Depende sa amo ninyo kung buwanan niyang ikakaltas din sa inyo or ano, isang taon. Hindi ko alam, or every 6 months. Depende sa usapan ninyo o sa rules ng factory. Ayun nga lang. Dito, kung halimbawa matagal ka na sa trabaho at taga-check ka, ang sahod nila is umaabot ng mga 45,000. Walang ano pa yun ha, walang, sabi ng asawa ko, mga 45,000 or 42,000 ang sinasahod ng mga taga-check. Yun ang sahod nila. Pero, yung ibang mga barat na mga factory, binabarat nila yung ano, yung iba na workers din. Katulad ng ano, sa, ano ba yan? Nag-a-apply ako sa ano, sa McDonald's. Ang minimum niya per hour is 160 per hour. Sa mga taga-check lang yun ha, hindi contract worker ng mga OFW. 160. Hindi pa yun, hindi mo 160 per hour, ano lang yun, 8 hours. Walang overtime dito. Hindi kagaya dyan sa Taiwan or Asia na may rule sa kumpanya ninyo ay may kailangan. Kasi nasubukan ko na sa Taiwan yung mga contract worker doon. Pinag-o-overtime ng amo ng 4 hours or 5 hours. Katapos hanggang alas 10 ng hating gabi. Papasok sila ng alas 7 hanggang alas 7 hanggang alas 5 or alas 8 hanggang alas 5. Tapos ano pa? Pinag-o-overtime pa ng big boss nila mga 5 hours. Kung talagang maraming hanggang alas 11 yan ng hating gabi sila. Oo. Dito, sabi ng asawa ko, bawal daw mag-overtime. 8 hours lang. Ayun lang. Ang, ano ba yun? Ano pa? Kung may, kung balak nyo magtrabaho rito, lumipat magtrabaho dito sa Europe, akala ninyo malaki ang sahod. Hindi. Depende sa among mapapasukan ninyo. Kaya yung iba rito naghahanap pa ng mga mapagkakakitaan. Halimbawa part-time na nagbibinta sila ng mga kakanin sa mga Pinoy, ganon ang ginagawa nila. Mga part-time extra income ba? Pero kung wala naman kayong ginagawa or inyong sahod is sa inyong sarili lang, wala kayong pinapadalhan sa Pilipinas, okay na rin yun. At least nandito kayo sa malamig na lugar sa Europe. Karamihan naman dyan sa atin nangangarap makapunta ng Europe Kaso nga lang, ang pagkakaalam nila siguro dito maganda ang buhay. Hindi naman lahat, depende. Kung pangarap niyo magtrabaho rito, depende rin sa mapapasukan ninyo. Oo, kasi mahal din ang bilihin dito. Mahal din ang renta ng bahay din dito. Mahal din ang kuryente at mas lalo rin ang tubig. Kaya halos karamihan dito ng mga puti, tuwing taglamig, nagtitipid sila ng tubig. Halos hindi sila naliligo araw-araw. Mas lalo sa heater, nagtitipid sila. Ayan. Kaya lahat binabayaran dito kahit na
ano ba yun, magpunta ka sa shopping mall, umihi ka lang, magbabayad ka ng toilet, mag-CR ka sa shopping mall or sa McDonald's dito, magbabayad ka. Hindi naman lahat ng McDonald's ay nagbabayad ka ng toilet. Ang pagkakaalam ko dati, 5 crowns. Ngayon, nagmahal na 10 crowns na. Kaya kailangan kapag may balak kayong pumunta rito, makinig kayo sa akin kasi matagal na akong nakatira rito at alam ko na mga patakaran dito. Kung gusto niyo magtanong sa akin, okay lang, no problem. Comments below. Ayun, lahat may bayad dito. Tapos, sasahorin. Kung minsan din, yung, may mga ano rin ako may yung vlog ako na saan makakabili ng mga gulay, ng mura, at mga karing mura. Karamihan naman dito on sale yung mga gulay at